Pagpalakpakan muna natin si Jesus. Good morning din po, maging sa mga nasa kanilang pong tahanan na nag-join sa ating service ngayon through live streaming. Ayan. Maaaring sa mga panahon po ito ngayon ay makaka-relate ka sa mga sasabihin ko. Maaaring mapapansin mo ng mga tao ngayon ay medyo nagiging mainitin ng ulo. Yan. Bakit? Hindi mo masisisi dahil itong panahon ito ay panahon na kung saan mga taong hindi sanay ng itinitigil ng matagal sa isang lugar at sanay mag-travel, sanay umalis, sanay lumayo sa kanilang bahay, ngayon ay ina-advise ng government na mag-stay sa bahay. Ito po ang panahon kung saan ang mga tao po sanay mag-travel, kapag nagkaling sila sa ibang lugar, ay sila po ay nire-require na mag-undergo ng quarantine. Ano pa? Hindi mo masisisi kung may mga tao kung mainitin ang ulo ngayon dahil yung ine-expect nilang ayuda na supposed to be sa kanila mapupunta ay napunta daw sa iba. Or, merong mga nakakuha at merong hindi. I-expect mo rin na ngayong panahon ito ay maraming mainit ang ulo dahil kulang ang budget. Nawalan ng trabaho, o kaya naman, hindi sanay na laging magkakasama sa bahay at eto ngayon, laging kumpul-kumpul sa loob. Ano ibig kong sabihin? Ito po ay panahon, hindi lamang ng pandemic. Hindi ako nagdideklara ha. Ako ay nag-state lamang ng mga katotohanan nangyayari ngayon. Ito'y panahon ng pandemic and at the same time, panahon ng pag-init ng ulo. At napapansin mo marami ang mga mabibilis magalit ngayong panahon ito. Pero ngayon po, pag-usapan natin. Ito po ang panahon na kung saan mas lalo pa nating pag-igihin ang ating pananampalataya sa Diyos. Bakit? Ano connection nito sa anger management? Kasi nakikita ko po na sa pamamagitan po ng lalo pa nating pagkilala sa ating Diyos at lalo pa nating pag-aaral, pagsasaliksik ng kanyang mga salita at ng kanyang kalooban, mas nakikita po natin ang kahalagahan ng pagtitimpi sa sarili, lalo tigit yung pagmamanage ng anger o galit. Kaya ngayon kung umaga, pag-uusapan natin, pag-uusapan natin, paano nga ba natin i-manage ang ating emosyon kahit dumadaan sa ganitong sitwasyon? Again, pag-usapan po natin, paano i-manage ang emosyon kahit dumadaan sa di kagandahang sitwasyon. Tayo po mag-pray. Father, in the name of our Lord Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa biyayang itong pinagkaloob niyo sa amin. Na muli, kami po ay makapag-aral ng iyong banal na salita. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga kulangan, maging sa aming mga kalabisan, sa lahat naming nagawang kasalanan. Sinasadya man po o hindi. We ask forgiveness, Lord. Cleanse us with your most precious blood, Lord Jesus. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran. At sa umagang ito, dalangin namin ay ang pagsama niyo po ang banal na Espiritu. Turuan niyo po kami. Anoint the lips of your servant as you anoint the ears and the hearts ng mga makikinig. At salamat po, Panginoon, for we believe na ikaw po kumikilos sa kalagitnaan ito. Teach us, O Lord. You are our mentor, our teacher, our coach. Be with us.
teach us. And we dedicate to you this service. We declare your victory alone, Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. At salamat po, for we believe na hahayaan niyo pong maging crystal clear ang lahat ng aming mapapag-usapan sa mga oras na ito. Bless this service, O Lord. Yung pong pagiging bless namin ngayon ay bunga na lamang dahil una ka namin mabibless as we gather, as we worship you, O Lord. Salamat po, Ama. Again, unto your loving hands, we entrust and dedicate everything. Be blessed, O Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Pwede ba palakpakan namin ng Jesus? Okay. Sabi ko nga sa inyo kanina, ito ay panahon hindi lamang ng pandemya, kundi panahon din ng pagiging mahiinitig ng ulo. Dahil nga sa mga nabanggit kong sitwasyon. Ano? Alam niyo po, yung galit ay hindi laging mali. Ulitin ko nga, yung galit or anger, yan ay hindi laging mali. Nakikita nga po natin sa Bible na kahit po si Lord, siya'y nagagalit. Pero ang kanyang galit ay appropriate. Ano ibig sabihin nun? Tamang galit. Hindi naman hindi ko sinasabi dito yung mga parang trip lang, yung tamang kain, tamang tulog, hindi yun ibig sabihin. Ang tamang galit po ay ibig sabihin yung appropriate anger. Yun ay yung galit na naging resulta dahil na-disappoint, may nagawang mali. Yan ang ating Diyos. Pero ang kaibahan naman po ng Diyos, siya'y nagagalit, pero di siya nagkakasala. Siya'y nagagalit, pero hindi siya nagkakasala. Ang tao po kasi, pag nagalit, at hindi na-control yung galit, yung emosyon, or kaya may hindi ito na-express appropriately, nagkakasala siya. May mga action ang sumusunod na ang nangyayari ay leads him or her to sin. Basta bakit nga ang tao yung gagalit? Huwag ka magtataka. Kung sabi ko nga sa inyo kanina, ang Diyos po ay nagagalit, well, paalala lang po natin sa ating mga sarili na tayo po ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ulitin ko ha, tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Kaya kung tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos na marunong magalit, ay di, ikaw malamang igayon din. Hindi po yung galit ang problema. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo, normal lang magalit. Huwag ka lang magkakasala. The problem is not anger, but mismanaged anger. Yan. Again, the problem is not anger, because anger is normal. Becoming angry is normal. The problem is mismanaged anger. Ang nagiging problema po yung galit na hindi na-manage. Kasi nga po, ang galit po yung normal. Sino ba hindi nagagalit? At kung hindi nagagalit ang isang tao, may problema siya. Aba, ay yung ganun mga halimbawa ay yung isang asawang babae. Sorpresang bumisita sa asawa niya sa opisina. At pagdating niya sa opisina ng kanyang asawa, ay nakita niya yung sekretarya ay nakakalong sa kanyang asawa. At ang sasabihin ng asawa ay, anong meron? Bakit nakakalong siya sa'yo? At sasabihin naman ng asawa nagpapalusot ay, cost cutting kasi kami mahal. Kaya nagbawas kami ng silya. Kaya si sekretarya nakakalong sa akin. At sabi naman ng asawa, ganun ba? Okay, nauunawaan ko. Alam niyo po, may problema yung asawang ganyan. Bakit? Kasi, normal lang magalit sa kanya, lalo sa may sitwasyon. Magagalit ka talaga. So, galit ay normal. The problem is kapag hindi mo ito na-handle ng maayos. Ang nakakatuwa ng
ating Diyos, ang kanyang pong salita, the Bible, ay napakayaman patungkol sa mga pangaral at paalala kung paano natin i-manage ang galit na ito. Okay? Sino po ba ang mga magagalitin pa rin? Baka mga magagalitin pa, no? I pray na magaling man tayo sa pamamagitan po ng mga pag-uusapan natin ngayon, ma-manage natin ng mabuti ang ating emosyon. Okay, simulan natin. Number 1. Number 1, na malaking maitulong sa atin for us to manage well our emotions, most especially anger management. Number 1, realize the cause of uncontrolled anger. Realize the cause of uncontrolled anger. Kailangan ma-realize mo agad, ahead of time, ano ang magiging mga resulta ng galit na hindi mo na-control. Ano daw ang magiging resulta? Kailangan ahead of time, naaalala natin ito, napaparealize sa atin ito. Alala ko po yung isang kwento ng isa pong asawang lalaki na sobrang magagalitin and at the same time ay hindi niya nakukontrol ang kanyang emosyon. At binigyan daw po siya ng isang parang curse or sumpa. Yan. Na lahat ng masasakit na salitang kanyang bibitawan, ito'y magko-convert into bullets para daw magiging bala lahat ng salitang masasakit na lalabas sa kanyang bibig. At yun ang naging curse din sa lalaki. One time, nag-aaway silang mag-asawa at sobrang dami agad niyang nasabi dahil sa kanyang galit na hindi niya nakontrol. Sabi ko nga sa inyo, bawat masasalitang salita na mababanggit ng lalaki ay nagiging bala. At pagkatapos naman, ito naman po kasi tao nito, pagkatapos niyang ilabas, ibulalas ang kanyang mga sama ng loob, pagkatapos naman niya, nagsosorry siya. Di ba ganda yung pastor, nagsosorry naman pala eh? Nga, nagsosorry. Kaya lang nga, mayroong sumpa. Ang sumpa, na lahat ng kanyang bibitawang salita ay magiging bala. Literal na bala. Kaya pagkatapos niya, inaway niya ang asawa, kaya ikaw, napakaligalit mo, kaya hanggang kaya titiisan, nakapaw, ikaw talaga, kaya dire-diretso. At tapos tumalikod siya, nagbuntong hininga, at sabay harap sa asawa, sinabi, mahal, sorry. Hindi ko lang na naman nakontrol ang emosyon ko. At alam niyo, nagsosorry siya sa isang babaeng duguan at ang buong paligid ng bahay ay sira-sira. Bakit? Tinamaan ng mga bala dahil ng kanyang salita. Siyempre, hindi mo mangyayari sa atin yun. No? Pero ang akin lamang gusto i-realize, yung salita na nabitawan ng dahil sa emosyong hindi na-control, kaya hindi rin na-control ang salita, hindi mo naman na yung makahabol eh. Pag nasabi mo na, hindi ka naman yung makahabol mo, patatatay, huwag kang didiretso doon. Mabuti pa sa messenger ngayon, merong unsend. Ano? Merong unsend. Hanggang hindi nasisin nung kachat mo, pwede mong i-unsend. Ano? Eh, yung salita ngayon, hindi mo na yung pwedeng tatatatay mo na, hindi yan nasasabihin ko eh. Wala na. Isa pa pong naalala ko diyan ay yung daw plato na kapag inihagis mo sa sahig, siyempre pababasag yan, mapwero ang plato mo yung sa una, yung lata, stainless. Pero siyempre, sinasabi ko ito yung babasagin. Pag nabasag na, pag sinabihan mo pa daw yung platong binasag mo ng sorry, instantly mabubuo ito. Inagis mo yung plato, nabasag, nasabi mo sa plato, sorry, nabuo ba siya? Hindi, no? Nanatili siyang basag.
Kaya alam nyo, sa totoo lang, marami kasing tao ngayon, akala nila, basta sila ay nagsosorry, okay lang na magulalas ng galit. Di ba, sana kung after ng sorry ay parang yung ini-spark ng MIT sa mga yung makaalala meron silang alien sightings at limot agad. Hindi eh. Oo, na rin lang yung nagpapatawad. Sasabihin nung nakasakit, sorry. Sasabihin nung nagpatawad, okay. Pero masakit. Okay. Pero pangas. Sabi po sa Proverbs 29:22. Proverbs 29:22. An angry person causes trouble. Ano daw ang ikinokos ng taong galit? Trouble. Naku po. Kaya kailangan daw muna natin laging ma-realize, maalala, the cause of uncontrolled anger. Kailangan ma-realize mo ano ba magiging resulta nito. Pag itong galit ko ito, hindi ko kinontrol. Ano magiging resulta, ano magiging bunga? Alam niyo po yung galit, marami po yung pwedeng maging resulta pag hindi mo na-control. Sa Book of Proverbs po, napakadami pong nabanggit diyan na pwedeng maging resulta ng galit na hindi mo kinontrol. Ano-ano yan? Sa Proverbs 14:29, Proverbs 14:29, ang sabi po doon, yan daw pong galit ay dadalhin ka sa pagkakamali. Kapag daw yung galit na ay hindi mo kinontrol at hindi mo inalis agad sa iyong puso, sa iyong buhay, kapatid, dadalhin ka niyan para ikaw ay magkamali. Pansinin mo, pag ikaw ay galit, sira ang diskarte mo. Kaya alam niyo po, sa basketball, hindi ako expert dyan ha, hindi rin ako magaling. Ako mahilig lang manood. So alam niyo naman ang mga meron, laging magaling sa player yan. Ako yung meron. Pero alam niyo sa basketball, hindi lang po ito physical game. Ito po yung mind game din. Ito po ay meron din kaakibat na psychological na laban. Ano ibig sabihin ito? Sa basketball po kasi, isa sa mga itinuturo diyan ay yung kung paano ka masisira ng diskarte na kalaban mo. Aasarin, ngingisi-ngisian. Ano yan? Pero huwag ka. Mababait naman yun sa personal. Marami na rin po akong mga nakalaro ganyan eh. Talaga namang paglaro, ay naku po, talagang aasarin ka, sisirain ang diskarte mo. Alam naman bakit? Kasi nga, ang taong emosyonal, ay naku, nasisira ang mga diskarte niya. Lalo na ang galit. Lalo na ang galit. At makikwento ko lang kung mabilis, kung ako po ay mahilig pang mag-basketball, tuwan-tuwa po pag ang mga kabantayan ko yung mga gaya. Ikaw, lalo ko naman kung pinalasan. Kaya kahit anong gagaling, pag galit na, ang lakas na ng tira, kahit masikip, pipilit, saksa, gigil, walang sure ball, sira, discard. Alam niyo po, ano gusto ng Diyos sa atin? For the Son of Man came to seek and save the lost, and at the same time, kung ang kaaway daw ay naparito to kill, steal, and destroy, the Lord naman ay pumarito upang bigyan tayo ng buhay at buhay na masagana. Amen? Ayaw ng kaaway o ng demonyo na mangyari yun, na ikaw ay magkaroon ng buhay na masagana. Kaya ang gagawin niya? Ikaw, tayo, ay dadalhin sa mga sitwasyon. Siyempre, sa pahintulot naman ng Diyos. Hindi para tayo yung mga pasama, kundi para build ang ating character. But then again, the enemy will deceive us, will tempt us na magalit para masira ang diskarte mo, para sa halimsanan, ito'y paraanan o pagkakataon na para umunlad. Masisira ang diskarte dahil sa galit, nag-fail. Hello? Again, pwedeng magalit, normal magalit, huwag lamang magkakasala. Kaya ano sabi sa Proverbs 14:29, anger leads to mistakes. Sayang. Ano?
yung mga kaya sumablay dahil inuna muna yung emosyon. Ano pa? Sabi po sa Proverbs 14:17, Proverbs 14:17, anger leads to foolish actions. Yun daw naman galing kung kanina, nagdadala sa atin sa mga maling desisyon. Ngayon naman, in Proverbs 14:17, sinasabi po rito na yung galit ay naglilid o nagre-resulta sa mga kilos na parang di pinag-isipan. Alam niyo yun? Sino nakaranas na ng gano'n? Na yung kapag ka ikaw ay galit na, para lang mairaos mo yung iyong frustration o yung iyong galit, gumagawa ka na ng mga action na nagsasalita ka na ng mga salita parang tila ba hindi pinag-isipan. Alam niyo, minsan, yung mga taong magagalitin, they have this very great need na maging tama. Alam niyo yun? Gusto nila sila yung tama. Sa mga conversations, gusto nila sila yung may last say. At alam niyo minsan, para lamang may raos yung galit o yung frustration o yung pangangailangan maging tama o pangangailangan siya yung may last say. Alam niyo, kahit wala nang kakwenta-kwenta, magsasalita pa rin yan para lang siya yung may huling sinabi. O, dito mahimik ka na. Hindi sinabi ulit. So palpal yung magagalitin. Sabihin naman magagalitin, basta. Ano yun? Yung para sa mga bata, nangalak mo na, tapong susi, kain susi, tapong dapat. Alam niyo, wala na ka kwenta-kwenta yung mga sinasabi. Para lang mairaos yung galit. Alam niyo po, yan ay isa sa mga example ng sinasabi sa Proverbs 14:17 na yung galit ay dadalhin ka sa mga action ng isang foolish, ng isang parang hindi nag-iisip. Ano ba? Proverbs 11:29 says, anger leads to broken relationships. Yan daw galit na hindi kinokontrol, yan ay nakakasira ng mga relasyon. Kaya nga ito yung number 1 na pinag-uusapan natin Realize, isipin mo, pag-aralan mo, ano ba ang magiging cause niyang iyong galit na yan? Ano ang magiging resulta niya? Nakakalungkot po, pero minsan, may mga tao na mas nanaisip pa niyang ilabas, ibulalas ang kanyang galit kaysa piliing pangalagaan ang isang relasyon. Kung ako po tatanungin ninyo, mas pipiliin ko pang isarilihin ang isang problema o ang isang sama ng loob kaysa naman makasira ng relasyon. Alam ko, meron ganun Mas pinipiling ilabas ang kanyang frustrations kaysa mas pangalagaan o mas maging healthy pa yung relasyon niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Alam ko. Kaya lagi tayo church mamimili. Mamimili tayo. Kikim-kimin mo muna ba yan? Dahil tapos kay Lord mo sasabihin para mapanatiling healthy ang isang relasyon? O ibubulalas mo yan dahil yan ang gusto ng iyong puso, dahil yan ang iyong gusto ng iyong laman. And then after mo yan sabihin at makasakit ka, then what? At least nasabi ko, Pastor, oo nga. The question is, yung sinabihan mo, mananatili kaya? Nananatili naman mo. Matyaga ko ngayon, yun na nga, ang hirap. Ang hirap naman kung lagi kang pinagtsatsagaan na lang. Kaya nga ito nabanggit ko ng minsan sa mentoring, ulitin ko ngayon. Kung mamimili ka rin lang sa ikaw ay laging nagpapasensya at ikaw yung laging pinagpapasensyahan, doon ka na sa laging nagpapasensyahan. Hirap naman nung lagi na lang pinagpapasensya. Hirap naman nung lagi na lang ikaw yung hindi pinapatulan. Hello? Pastor, paano maaayos ang problema kung hindi mo sasabihin? May timing yan, kapatid. Timing is everything. Kaya nga po sa ating mga magulang, tinuturuan
naman tayo, di ba? Huwag kang mamamalo at huwag mong pagagalitan ng iyong anak na galit ka pa. Bakit? Masasaktan mo lang ang anak mo. Tinuturo sa atin yung mga magulang. Huwag na huwag mong i-deal agad ang problem kapag galit ka pa. Pag wala na yung galit, pag wala na yung unnecessary emotions, then deal the problem. The same thing sa mga grown-up, sa mga adults. Never ever deal the problem kapag emotional pa. Bakit? Mag-aaway talaga kayo, magkakasakitan lang. Kaya kapag kainitan ng conversation, stop, lumayo muna, magpalamig. Pagka parehas nagtataltalang, hindi maayos ka. Kaaway ka. Minsan pa naman, may mga tao pag nagagalit, ay hindi lang hysterical, historical pa. Ano ibig sabihin ng hindi lang hysterical ay historical pa? Hysterical, parang hindi ka pa na. Tapos historical, naalala mo doon, niloko mo ko noon, 200 years ago. Historical. Alam niyo, may mga bagay naman tapos na, matagal na, deal na, naayos na, nakakalkal pa. Bakit? Kasi nga, emotional. Proverbs 11:29 says, anger leads to broken relationships. Kaya, bago ka magpadala sa galit, isipin mo muna anong magiging resulta. Anger isn't worth the price you will pay. Lugi ka. Lugi sa palitan. Nairaos mo ang galit mo at anong resulta? Lugi. Kaya, always realize the cause of uncontrolled anger. Number 2, resolve to manage your anger. Talaga, Pastor, mamamanage ba yan? Yes! We need to decide. Kailangan mo mag-decide. Bakit? Magdidesisyon ka lang naman at pag-iisipan mo. Ako ba ay magpapatuloy sa aking nakagisnang ito na laging magagalitin at patuloy din naman ako makakasakit, hindi lamang ng aming sarili, pati ng aming kapwa. Bakit Pastor pati sarili ng mga laging nagpapadala sa kanyang galit ay nasasaktan? Sino ka ho? Yung galit na masarap ang pakiramdam. Alam mo, sis, ang sarap ng pakiramdam ko ngayon. Bakit? Galit na galit kasi ako. Walang ganun. Laging basta galit, masama ang pakiramdam. And actually, sabi po ng mga doktor, marami pong mga karamdaman, ay nung una naman ay talagang wala namang cause. Nangyari nga lamang at naging karamdaman na sa katawan dahil sa sobrang galit. O galit na hindi nakukontrol. Yang mga acidic na yan, ito dala na rin lang ang galit yan Yung mga masyadong emosyonal, masyadong magagalitin at hindi nakukontrol ang galit niya, ang nagiging cause daw niya sa katawan, yung daw ating tiyan ay nagpo-produce ng mas maraming acid that leads to acidity. Kaya marami pa yan. Meron tao kahit healthy, wala man lang kahit anong history ng sakit, ay dahil sa hindi na control ang kanyang galit, bigla na lamang nagka-problema sa heart, something like that. Ayoko na magsabi pa ng mga example dahil hindi ako nandiliperan naman ng ganyan Pero ang punto ko, lagi yan nakakasakit, yung galit na hindi na manage sa kapwa at maging sa sarili. Ano pa? Itigil na po natin yung pag-iisip o pag-aakala na hindi natin kayang kontrolin ng galit. Akala kasi nung iba, yung galit, hindi niya makukontrol. Akala kasi nung iba, yung galit, o yung emosyon, hindi niya kayang kontrolin. Alam niyo, sa totoo lang, kaya
can control your anger and be honest with yourself. Alam mo, ang totoo, kaya kontrolin. Yan ay palusot na lamang minsan ng mga tao talagang gusto lamang ibulalas ang kanyang frustration. Yung iba kasi, sasabihin, kaya ako magagalitin kasi hindi ko kaya kontrolin. Tumigil ka, kapatid. Kaya yan. Yan ay nagiging excuse mo na lang minsan dahil ikaw nga ay meron yung kagustuhang laging ilabas ang frustrations mo. Ilabas ang galit mo, hindi yan kontrolin. Bahala ka. Pag di mo kinontrol yung galit na yan, lagi mong inilalabas, mamaya pa, biglang lalang ang katawan mo, masisira ang mo, magko-color green ka. Kilala mo kung sino yun? Sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, kaya natin kontrolin ang galit. Sino naniniwala daw? Kaya! Sa pamamagitan din ng biyaya ng Diyos. At syempre, sabi ko nga sa inyo kanina, we need to decide. Madalas kong sinasabi ito ang biyaya ng Diyos ay naririyan, laging available. Pero, may mga pagkakataong we need to participate sa grace ni Lord. As the old saying goes, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So we need to decide. Proverbs 29:11 says, Proverbs 29:11, fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end. Ang mga mamang ay itinutodo ang kanilang galit. At ang mga matatalino, pinipigil ang emosyon. Wow! Sino mga matatalino dito? Amen? Pigilin mo ang emosyon. Dahil ang tawag ng Bible sa mga ibinubulalas ang galit ay mamang. Hindi ho. Sa amin mo ang tawag din matapang. Sa amin naman ho ang tawag din maligalig. Hindi. Sa Bible, ang tawag dyan, mamang. Papayag ka namang ikaw mamang. Sakit naman pakinggan mo. But then again, let me remind you, as the Bible declares in Proverbs 29:11, ang mga mangmang, itinutodo ang kanyang galit, at ang matatalino, pinipigil ito. Kaunting bagay, gigil na gigil. Kaunting issue, todo puwersa natin ang galit. 100% galit! Ano pinag-uusapan? Sinong nauna? Itlog o manok? Depende daw. Sa dito sa San Jose, depende daw kung saan ka nagulong ng galing. Pag galing ka ng Lipa, alin ang una? Itlog. Pag galing ka Batangas City, manok. So, depende kung saan ka galing. Mabuti dito sa San Jose, narisolbahan na yun Sa ibang lugar, ang hirap na sagutin nun. Okay. Alam niyo yun? May mga taong nagtutulungan mo. Sabi mo nga sa katabi mo, sa biyaya ng Diyos, hindi ako gano'n. Sa biyaya ng Diyos, hindi ako gano'n. Meron dito sa church, nagagaling ngayon Ayaw na pumayag mo katabi. Sinabi naman, ako hindi gano'n. 100% galit. Alam niyo yun? Ang liit-liit na bagay. Ipinipwersa, binubuhusan mo ang emosyon. Come on. Sayang lang energy mo dyan. At ang tawag ng Bible kay Mama. Pastor, minsan kasi talaga yung nakakagalit. Ano ba magandang gawin? Okay. Kilala mo ang sarili mo Kilala mo kung ikaw yung tipo ng tao mabilis magalit, medium, high. Kilala mo. Kaya kailangan mo paghandaan in advance kung paano ka magre-respond correctly sa mga sitwasyon na nakakagalit sa iyo. Ano ba yung mga bagay yung sitwasyon na nakakagalit sa iyo? Alam mo rin yan, kapatid. Kilala mo sarili mo. Huwag mo sasabihin sa akin lahat, mahirap ka kasama. Ano mga nakakagalit sa iyo? Lahat, pastor. Hirap ka kasama.
Siyempre may mga specific lang yan, di man lahat. At yung mga yon, yun yung pinag-aaralan at inihahandaan mo na ang sarili mo in advance. Papaano ako tutugon na may kahinahunan? Papaano ako tutugon na tila ba isang matalinong tao, kagaya ng sinasabi sa Bible, pagdating ng sitwasyong ito? Nakukuha niyo ang church? Kasi pagka sabihin mong saka na paghandaan, maniwala ka sa akin, mamaya galit ka na ulit. Kasi nga, yan mga bagay na yan, ay pinahintulutan ng Diyos for a purpose eh. Alam niyo po, ang tao, gustong mabago ang sitwasyon, ang Diyos gustong mabago ang puso. Ako naniniwala na itong sitwasyong ito pinahintulutan ng Diyos na mangyari dahil may inaayos siya sa puso natin. Tayo gusto natin, Lord, mabago ang sitwasyon. Sabi ni Lord, gusto kong mabago muna ang puso mo bago mo baguhin ang sitwasyon. Kasi most of the time, yan mga sitwasyon yan ang ginagamit ng Diyos to shape our heart. Kaya kung sasabihin mo, saka na pag-aralan, saka na paghandaan, ay maniwala ka sa akin, mamaya pa, galit ka na ulit. Kasi nga laging testingin. Lalo ngayon, narinig natin ang mga salitang ito. Pagkakarinig natin ng mga Word of God, yan ipapasok sa ating isip, sa ating puso. At hindi yan instantly bubukal, hindi na ako magagalitin. Hindi yan ganyan. Expect mo, mamaya, pagkatapos mo makinig ng live streaming na ito, o sa pinamimisan, believe me, tetestingin ka kung ikaw ay hindi na nga makagalitin. Ganon yun. Pag humingi ka kay Lord ng love, hindi ka nabibigyan ng instant love. Ano gagawin ni Lord? Papaligiran ka na ng mga tao ang hirap mahalin. At sa pamamagitan ng bubukal ng love, matututunan mo yung tunay na love. Ganun yun. Pag humingi ka kay Lord ng patience, hindi ka bibigyan ni Lord ng instant patience. Papaligiran ka ni Lord ng mga tao at ng mga sitwasyon na matetesting ang patience mo. Okay. Alam niyo, isa sa ginagamit talaga ng Lord sa atin, patungkol sa patience, yung mga internet providers natin, ano? Talagang school of patience. God bless you. Hindi ako galing. Okay. Number ano na tayo? Number 3. Medyo mahaba ito eh. Ito ay 45 items. Joke lang. Nagagalit na agad kayo eh. Magbihira. Galit agad eh. Number 3. Reflect before reacting. Ooh. Reflect before reacting. Madalas, yan galing, hindi naman yan nakakasakit agad kung emosyon pa lang. Nakakasakit yan pag may lumabas ng salita o pag mayroon ng lumabas na action. Pero yung galit, yung masamang tingin, gano'n mong nasaktan agad doon. Baka maramdamin naman pagka nakatingnan ng galit mas. Paano kung galit talagang tumingin? Okay. So ano maganda dyan? Reflect before reacting. For example, bago ka magsalita, bago kung galit ka, mag-isip ka muna. Sabi nga, sa pinag-uusapan natin kanina, ang tawag ng Bible, sa mga hindi nagkukontrol ng kanyang galit at para na lamang ilalabas sa kanyang emosyon, ano tawag? Mamang. Hindi nag-iisip. Kaya na yun sa number 3, pinapaalalahanan tayo. Bago ka magsalita, lalo na kung galit ka, mag-isip ka muna. Huwag kang basta-basta magre-react, lalo pag galit ka. Pinapag-usapan mong mentoring kahapon eh. Meron kasi pagka siya ay i-disappoint, agad na yung nasa isip at ang gustong gawin eh, kung paano rin i-disappoint yung nakadisappoint sa kanya. Gaganti ba? Ano? Agad na eh, ako ay pinorwisyo mo, tayo. Ano pa yan ang napo-porwisyo? Mga gayon. Ay siya, ginasgasan mo kung chika, ubus ang pito mo. Why not for a change, church? Pag tayo ay nagalit, sa halip na isipin
isipin agad natin kung paano tayo makakagante, ay isipin natin kung paano natin muna mapipigilan ang ating sarili. Ang sabi nga ay, kung di mo kayang magsalita ng mga tamang salita pag galit ka, mas mabuti pang huwag ka muna magsalita. Sabi po sa James chapter 1, verses 19 and 20. James chapter 1, verses 19 and 20. My dear brothers and sisters, take note of this. Mga nasa live streaming, take note down. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Tagalogin ko. Mga minamahal kong kapatid, tandaan nyo ito. Lahat tayo ay dapat mabilis sa pakikinig, mabagal sa pananalita, mabagal sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi nagbubukal ng katuwiran na ninanais ng Diyos para sa atin. Tingnan niyo, in-specify ko sa verse, galit ng tao. Ibig sabihin, yung galit ng Diyos, yun ay galit na appropriate, kagaya na sinasabi ko kanina sa inyo sa intro. Ay yung galit daw ng tao, yung galit ng tao, lalo na hindi na-control, ay laging nag-lead sa ating magkamali. Pero ano yung paalala ni James? Paalala ni James, maging mabilis daw sa pakikinig. Mabagal sa pananalita, mabagal sa pagkagalit. Nagiging problema po kasi ngayon, baliktad. Ano nangyayari? Mabagal sa pakikinig, sobrang bilis magsalita, at galit agad. Baliktad. Ano? Kaya po, paalala ng Bible sa atin, mabilis sa pakikinig. Alam mo bakit? Sinasabi ni Karen sa atin na tayo maging mabilis sa pakikinig. Ang tao kasing galit, pag yan ay hindi pa nga marunong mag-control, at ikaw mismo na kinagalitan ang marunong mag-control dahil narinig mo mga salitang ito, ganito yan, pakinggan mo lang siya. Pakinggan mo, huwag mong sabayan. Pakinggan mo. Maniwala ka sa akin, minsan may mga tao na kailangan lang nila ng makikinig. At pag nailabas nila yun, at nakinig ka, humihina ka kasi. Parang, alam mo, ikaw talaga, hindi mo kailang pinagtitisan, pinagtahinag ako sa'yo! Yun lang. Eh, hindi ka sumabay. Ano na sabihin nung galit sa'yo? Yun lang. Salamat sa pakikinig ha, hindi mo ako sinabayan. Galit ka din sa akin? Hindi, sabay na ako sa'yo. Pero tingnan mo, pag yung galit na galit, sinabayan mo pa, pantari yan. Mamaya parehas kayo galit. Kaya ano sabi ng Bible? Be quick to listen. Kung may bibilisan ka na rin lang, huwag kang salita, huwag kang galit, yung pakikinig. Ito'y kailangan pinapractice. Kaya maganda na mapag-usapan natin, nakapaalalahanan tayo. Kasi nga tayo, lalo batanggin nyo, sanay tayo, palakasan ng boses. Pakinggan mo muna ako. Yan tayo, pakinggan mo muna ako, makinig ka muna. Ay, hindi, ikaw makinig, hindi makinig. Walang gusto makinig. Walang gusto makinig. Again, the Bible reminds us, be quick to listen, and then slow to speak. Hindi ko makakalimutan yung isang kwento ng isang tatay na napakahinaan. And then here comes the son na magagalitin. Sabi ng anak, Tatay, ano ka naman yung mga narinig ko sa ako? Yan, ay kayo gawin kung ano-ano pang mga sinasabi ng ang mga ginagawa dito. Sinabi na kayo magpahinga, ganyan. Sa madaling salita, pinapagalitan. Sabay sumagot yung ama. Sabi ng ama, Tatay, bakit magsalita? Ang tagal yung susunod na salita. Alam mo, kayang-kaya
ko rin namang maging kagaya mo na emosyonal. Yan, ganyan, yung mainit ang ulo, yung magagalitin. Kaya ko rin yan. Pero di ko ginagawa. Kaya ako pinahon ka. Ang lesson doon? The lesson doon ay ito. Sa totoo lang po, yung mga kinakagalitan natin, yung mga ninanakit natin, minsan, hindi ko naman idadamay ko na lang. Dahil kayo naman kayo magagalitin eh. Baka ako na lang nagpapabago kayo dito kaya. Pasensya kayo kung nadadamay kayo. Alam ko kayo yung mga master na ninyo to control your emotions. Pasensya na po kung nadadamay kayo. Yung mga dinanag natin, sa totoo lang, kaya din nilang manag. Kaya din nilang magbulalas ng kanilang emosyon. Pero, kung yung ninanag mo, kapatid, ay hindi niya ginagawa yan, pinipili niya maging nagmahal, you are so blessed. Dahil may mga mahal ka sa buhay na nag-ipigpek. Okay, you are so blessed. Yung sasabihin mo sa pamilya namin, ako may boses. Oh my, ikaw ang pinagtititiyan. Dahil ikaw hindi lang may boses, pinakamalakas ang boses. Pinakamabilis magsalita. Come on. So, be slow to speak. Be fast to listen, be quick to listen, be slow to speak and act. At pinakamahalaga, pinag-uusapan natin ngayon, be slow to become angry. Okay? So, that's number 3. Reflect before reacting. Think before you speak. Think before you act. Number 4. Malapit na po tayo tapos. Number 4. Release your anger appropriately. Release your anger appropriately. O sa Tagalog po, ilabas ang iyong galit sa tamang pamamaraan. Yan. Alam niyo po, yung galit, hindi din naman pwedeng yan ay sinusuppress. Dahil pag yan yung sinuppress, ang tendency ay ma-depress. Yung galit ay hindi kinikingkeng, yan inilalabas. At yan ang katwiran ng mga baka-bara kung mag-release ng emosyon. Sabi, yan yung galit eh. Kailangan nilalabas siya, kaya nilalabas. So, oo nga, kailangan nilalabas, but in a appropriate way. Okay? Again, Ephesians 4:26. Ephesians 4:26 says, in your anger, do not sin. Pag ikay nagalit, huwag kang magkasala. Ibig sabihin, hindi tayo pinipigilan ng Bible magalit. Kasi may provision na siya eh. Pag ikay nagalit, ibig sabihin, hindi tayo pinipigilan. Pag ikay nagalit, meron na siya paalala. Ano paalala? Huwag kang magkasala. Ngayon, pag-usapan natin, paano ko ba i-express ang galit sa appropriate way? Meron pa lang ganun. Alam ko kasi, basta galit, inappropriate way na agad pag in-express. Meron pa lang appropriate way o tamang pamamaraan ng paglalabas nito. Yes! Bakit ba gusto mong ilabas? Pag-usapan muna natin. Bakit ba gusto mong ilabas yung galit mo? Diba? Pag-usapan muna natin. Bakit? Ang mga dahilan niyan ay gusto mong gumaling yung nasugatan. Actually, kahit sa inner healing natin, sa inner healing and deliverance, talagang yan ay mayroong portion na ganyan. Pinalalabas lahat ng galit. Sige, sabihin mo lahat ng galit mo. Pina-inner healing. Okay? That's one of the purposes. Patalawa, gustong mairao, mailabas yung frustrations. Alam mo yan yung frustrations? Pag di mo nailabas yan, hindi yan healthy. Kaya, yun ang isa rin sa mga dahilan bakit gustong ilabas yung galit. Ano ba? Maalis yung takot. Talaga? Oo.
Minsan ang tao, kaya gustong ilabas yung galit kasi meron yung takot ay yung galit na yon ay resulta lang ng takot. Ano example niyan? Para mas madaling maunawaan. Napansin nyo yung mga magulang na mahal na tinapahingat ng anak? Yung anak ay nadapa niya, nasakta na, napagalitan pa eh. Hulitin ko, yung bata, nadapa, nasaktan, napagalitan pa ng magulang. Alam mo kung bakit? Ay, po, pastor, alam mo po, masama po yung magulang. Hindi, masama ako. Hindi. Takot yung magulang na masaktan yung anak. Kaya, out of her fear, no matter, dahil po sa takot, pag nasaktan yung anak, nagagalit siya. Kasi gusto niya sabihin, ayaw ko masaktan ka, nagagalit ako pag masasaktan ka. Kasi ayaw ko masaktan ka. Yun yun. Mas lalo ko naunawaan yan, may anak na ako eh. Nagtataka ako ng mga una. Nasaktan na si Kuya, napagalitan ko pang ganyan, gano'n. Buti na lang ang Diyos natin mabiyaya, nagtuturo, nagpapaalala. Ginagamit niya ang kanyang salita, may mga nababasa tayo, natuturuan tayo. Doon ko na-realize, ganun pala yun. Kaya pala nagagalit pa ako sa halip na, alam mo, ang una kong emosyon sa halip na maawa o tumulong ay magalit. Kasi takot ako. Nakukuha niyo ako, church? Minsan pala ganun. Kaya huwag naman taka, kung ba magulang mo, pinagagalitan ka dahil sa mga error mo. Ayaw nilang mabigo ka eh. Ayaw nilang, ano yun? Lagi bottom line, love pa rin eh. Problema nga lang, love na nga yung dahilan, kaya lang, hindi nga marunong mag-express appropriately. Okay? So, what is the best way to deal with anger? Sabi ko sa inyo kanina, don't repress it. That leads to depression. Huwag mong pigilan, i-express mo. Paano i-express? Sabi ko nga, huwag mong sasabihin o ipiliting idil ang problema kapag galit ka pa. Take time. Timing is everything. Pag alam mo na, kumalma na ang sitwasyon, ceasefire na, saka kayo mag-peace. Okay? Saka nakakita na nagbabarilan at maya-maya may lumali. Lalapit ako sa kalaban, bakit? Makikipag-pistok ako. Ay, kada, maparinig ka dyan. Kailan nakikipag-pistok? Pag may ceasefire. Wala kang makikita nung nagbabaril na nilalapit yung isa sasabihin, oh, hoy, masarap kayo nagbabaриlan, hoy! Makikipag-ayos ako, kakausapin ko, baka makukuha sa usapan. Kung makukuha sa usapan, babarilin ka na mga yan. Eh, kailan tayo makikipag-usap? Pag-ceasefire. I-apply natin yung mga rules of war sa mga war team sa bahay. Kailan kalalapit para makapag-pistok? Pag-ceasefire. Maniwala ka, pag galit pa yun, tapos sabihin mo makikipagputi ka, nakaparinig ka na. Oh, ba't nakakikita mo kayo ka? Galit pa. Mamaya. Ako naniniwala, relate kayo dito eh. Lalo na yung mga nasa sa live streaming natin ngayon, na yung mga hindi naman sanay na laging magkakasama sa bahay dahil yung mga bata nakapasok, si Mrs. Natitira sa bahay, si Mr. ay nasa trabaho. Ngayon, sama-sama lagi sa bahay at nagkakabisita. Kaya, I believe, sa biyaya ng Diyos, very timely ko ito pinag-uusapan natin. Lastly, number 5. Number 5, repattern your mind. Repattern your mind. Ano ibig sabihin nun? Renew your mind. Your thoughts determine your emotions. Yang iyong pananaw o yung paraan ng pag-iisip ang nagdidikta ang iyong emosyon.
And your emotions determine your actions. At yung emosyon mo naman ang nagdidikta ng iyong sasabihin at gagawin. So, it is not the emotion that you will change, nor the speaking or the action. Ano ang papalitan? The thought. Ito ang aayusin. Kasi ito ang pinagsisimulan ng mga nangyayari dito. At tapos ito naman ang pinagsisimulan ng mga lumalabas dito at ng mga action. Kaya ito agad ang hihigit. Sabi nga po sa Romans chapter 12 verse 2, renew your mind. Romans chapter 12 verse 2. Do not be conformed to the patterns of this world. Don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Let God renew your mind. Okay? It's not you, but God. It's not you who will renew your mind, but it's God. Si Lord ang babago. Okay? Pero syempre, sa pahintulot mo. Mababago sa pahintulot ng Diyos. Bakit mahalaga ito? Ito kasi yan eh. Nung tayo po kasi mga bata pa, blanco ang ating isip patungkol sa mga bagay-bagay, specifically yung pagkagalit. Nakita mo yung mga bata, galit na siya pero hindi na alam paano i-express yung galit na. Bakit? Inaaral pa niya. Di pa niya alam. Frustrated siya, galit siya dahil hindi siya nabigyan o hindi siya napagbigyan, things like that. Pero hindi niya alam paano nito i-express. Napapansin ko pa ito pagka nagagalit siya, may mga frustration siya gaganito siya. Nakawa naman kami. Hindi niya alam paano nilalabas eh. Minsan nasigaw. Nung una pinapagalitan ko, sabi ko, don't shout at mama! Yung pala, hindi nga kasi niya alam pa kung paano ilalabas yung frustration. Bata eh. Paano natututunan ng bata? Kung paano maglabas ng emotion, specifically galit. Sa nakikita niya sa paligid. Titingnan ng bata, pag nagagalit ng tatay ko, paano mo siya magalit? Kaya alam niya nangyayari, nakikita niya. Pagka kasi mali ang ginagawa niya, sinasabi ko sa kanya, that's not nice. Don't do it. That's not nice. Alam niyo ngayon, ginagawa ni Queen, kahit lolo at lola niya, pag may mga bagay na hindi maganda, sa tingin niya, hindi maganda. Minsan kasi okay lang eh, akala niya hindi maganda. Nasabihin niya, Lolo, don't say babag. That's not nice. Pati lolo sinasabihan. Anong point ko? Ang point ko yung bata, nagsisimula, hindi niya alam paano i-express ang kanyang galit, ang kanyang emosyon. Natututo lang siya sa pamamagitan ng mga nakikita niya sa kanyang paligid. Okay? May nilalatay ako dito para masabi yung mga gawa niya. Ngayon, habang lumalaki yung bata, natututunan niya, iyon pala ang mga paraan para maglabas ng galit. Okay? Nakita natin. Natutunan natin sa paligid, pag nagalit pala dapat ganito. Lalo nanonood lagi ng mga sine, nanonood ng Rambo, kumpleto, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 10. Kaya pag nagagalit si Rambo, ano nang gagagawa? Namamaray. Nanonood lagi ng mga kumpo. Kaya pag nagalit, lagi mamamatay yung master, maghihigante. Lagi kayo, papasagin yung karato ng di maintindihan na sulat. Yung mga natawa, nanonood. Subaybay na subaybay ang Itman. Iyak. Si Donnie Yen. Ano pangalan? Yaya na. Okay. Ano yung ibig sabihin dito? Yung paraan mo ng pag-express ng galit ay natutunan mo lang sa mundo. Okay? So, kung i-apply natin sa pinag-uusapan natin ngayon ang tagubilin ni Paul sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by renewing your mind. Ano yung sabihin? Pwede pala na yung mga nakasave diyan na paraan kung paano express ang galit ay alisin mo. Delete application
mahina, maliit ang memory, siya mag-upgrade. Hindi na po nga siya yung ibang application. Mag-upgrade. Okay? Kataasan ay, anong ginagawa doon sa USB puno na? Reforma! Yun lang naman eh. Sa madaling salita, kung siguro may gagawa pa uli ng mga advanced na version ng Bible, siguro ang Romans chapter 12 verse 2 ang lalagay, reforma. Let God reformat your mind. Tapos. Di ba? Yung mga 2035 edition. Yung mga gano'n. Let God reformat your mind. Tapos. Reforma. Forget at wag mo nang i-apply sa buhay mo yung mga natutunan mong paraan pag-express ng galit. And then, ang ilagay mo ngayon nito mga pinag-uusapan natin paraan na ang Bible mismo, si Lord mismo ang nagturo sa atin. Okay? Nakukuha niyo po ba? Kung may natutunan po tayo, pwede ko palapakan natin ang dami si Jesus name. Repattern your mind. Na kung ang naagisnan mong paraan ng pag-express ng galit ay sabihin, i-deal agad, huwag na maghintay ng tamang timing, mang-away, ngayon magbabago na. Mag-iisip ka na muna, mag-aaralan mo ano ba magiging cause pag in-express ko ang galit ko. Magtitimpi ka, at lagi mong papaalala, ayaw kong tawagin ang Bible na mangmang, kaya pipigilan mo ang sarili. Sabi nga ng Bible better is a man who can control his emotion than a man who can control a city. Mas maigi pa raw yung taong kayang kontrolin ang kanyang emosyon kaysa sa taong kayang kumontrol ng isang syudad. Laging mas maigi pa rin yung kayang kumontrol ng kanyang emosyon. Amen. So as we end, ano kailangan natin gawin? Ask God to fill you with love. Hingin natin kay Lord sa mga oras na ito, punuin niya tayo ng pag-ibig. God's love is the real secret to transforming us from angry people into peaceful people. Love ni Lord ang kayang bumago sa atin mula sa magagalitin patungo sa isang taong mahinahon. 1 Corinthians 13:5, love is not easily angered. Nakita niyo? Ano daw ang isang katangian ng pag-ibig? Siyempre, ang pinasabi dito sa verse na ito ay pag-ibig ng Diyos. Ano daw isang katangian ng pag-ibig? Ang pag-ibig ay hindi magagalitin. Gusto mo ng gamot? Gusto mo mabago ka? Hingin mo sa Diyos na punuin ka na ng pag-ibig niya. And believe me, hindi ka na magiging magagalitin. Yung ating po kasing relasyon sa Diyos ay grabing nakaka-apekto sa buong pagkatao mo. Maniwala ka. Noon, di mo pa nakikilala si Lord, ako naniniwala talagang rampant ang pagiging magagalitin mo. Ngayon naman, iba-iba na. Sa biyaya ng Diyos, araw-araw ay binabago. Ano? At mapapansin mo yun. Bakit? Kasi nga, as you entered into this serious, genuine relationship with God, grabe ang impact niya sa buhay mo. Babaguhin ka niya. So as I end, I will leave you a challenge. Iiwanan ko kayo ng isang challenge, mga kapatid. Ano yun? Ang challenge ko ngayon sa ating lahat, kapag hindi accepted, na ngayong panahon, na sa totoo lamang ay panahon na kung saan talagang may lisensyang tao maging magagalitin dahil nasa sitwasyon ngayon, ang challenge ay ito. Sa panahon ng mga tao ay may lisensyang maging magagalitin, ikaw naman ay magiging mapagmahal at mahinahon. Amen? Sa mundong punong-puno ng init ng ulo, hayaan mong magliwanag ang Diyos sa buhay mo sa pagpapakita natin na tayo ay mga matatalinong anak ng Diyos na pinipiling maging mahinahon at pinipiling maging pagmahal. Amen. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Let me pray for you, church. Paging lahat po ng mga nasa sa kanilang tahanan, let me pray for you. Lord, salamat po sa araw na ito na muli
kundi ni-remind mo kami na normal magalit, pero huwag namin hayaan kami ay magkasala ng dahil sa galit. Lord, we pray na lagi niyo pong ipaalala sa amin na kami ay maging matalino, isipin muna namin ano yung mga magiging possible na resulta kung magpapadala kami sa aming emosyon. Lord, paalalahanan niyo po kami na kaya namin kontrolin ang aming emosyon if we will only decide to control it, at syempre sa tulong po ninyo, O Diyos. Lord, we also pray na sa mga pagkakataon kami po ay masusubok patungkol sa aming mga napag-usapan ngayon, patungkol sa anger management, emotion management. Lord, we pray, paalala mo sa amin lahat ng napag-usapan sa araw na ito. Hayaan niyo po ang bawat salita na hayag na iyo'y magsilbing binhi na matatanim sa aming mga puso. Ito'y lalako at mamumunga ng mga gawang nangangayon sa kalooban mo at magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. And Lord, we pray na sa panahong ito, sa mundong ito, na punong-puno ng disappointments, let your light shine upon us. Makita ka, O Diyos, at ikaw ang magliwanag sa aming mga buhay. Makita, O Diyos, ng mga tao na sa kabila ng mga disappointments ng mundo ito, naririto kami, nananatiling mahinahon, nananatiling puno ng pag-ibig at nananatiling pag-ibig ang hinahayaang dumaloy sa aming mga buhay. Lord, I declare na ang bawat isang naaabot ng mga titig na ito ngayon ay pupunuin mo, O Diyos, ng pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Lord, I declare, in the name of Jesus, punuin niyo po kami ng pag-ibig. Pag-ibig na hindi kayang maapektuhan ng mga sobrang disappointments sa labas, sa paligid. Pag-ibig na magbibigay sa amin ng kakayanan na sa halip na maglabas ng negative na emosyon every time na kami nagagalit, ay piliin namin magmahal, piliin namin magpatawad, piliin namin magpasensya. Pag-ibig ang lumabas sa amin. Salamat po, Ama. Lord, thank you. Dahil sa kahit sa panahon ito, narampan ang disappointments at galit, ikaw na may Diyos na mabiyaya na nagbubuo sa amin ng kakayanan na maging mahinahon at mapagmahal. To you alone, all the glory and honor. This is our prayer in Jesus' name.